po sa San Jesus, Pergamo, Smyrna. And ngayon naman, Sardis. Pag nakikita ko itong Sardis na ito, ang naalala ko po, lata ng 555. So, Sardis. Ito ay lugar na katabi. Kung nakita niyo yung mapa last week, Ephesus, andito ang Smyrna, nasa taas ang Pergamo, which is the political center of Turkey at that time. Ang Sardis naman po, pababa na siya. But Sardis is ang pinakamayaman sa lahat. The Sardis is a commercial center. Marami yung dito doon. Doon po nagkakaroon ng maraming kalakal o kalakalan. Dahil limang kalye po ang sasalo-salubong. Parang imagine niyo, electrical circle. Di ba? Ando ng North, Commonwealth, Quezon Ave, Visayas, pagkatapos, Kalayaan. Saka East Avenue, balikan siya. Pero sa Sardis po, 5 kalye lang. Pero ang kalye mo ito ay nagdadala ng maraming kalakalan sa kanila. Isa na lang ginto. At isa pa ay mga wool. Alam niyo kung ano yung wool? Balahibo ng tupa. Tingnan mo yung katabi mo kung may balahibo. Ang mga kung pwede ibenta yan, baka pwedeng gawing pera yan. So, ang balahibo po ng tupa ay kinakalakal noong unang panahon at marami pong mayayaman sa Sardis. Pagpasensya naman na medyo sinisip ko ng kwento. Pero hanggang ngayon na lang pagkatapos ko mag-preach, wala na to. Pagamat marami yung kalakalan doon, may isang katangian po ang church sa Sardis. Sila ho ay mahilig sa good time. Mahilig ho sila sa pleasure or luxury. Ang ibig kong sabihin ng pleasure ay yung feeling of happiness and satisfaction and enjoyment. Ang Eden po is a garden. Ang ibig kong sabihin ng Eden, Garden of Eden is a garden of pleasure. Kaya nung nandun si Adan, lahat na ho ng klaseng kasiyahan, lahat na ng klaseng enjoyment, nandun na sana kung hindi lang siya, hindi na lang kinain, kasama ng kanyang asawa, yung bunga ng pinagbabawal ng Panginoon na kaligyan. So, pleasure was there. But the church in Sardis was so focused on pleasure. At ito ang way of life nila, itong pamumuhay nila, ay marahil ang nagbigay sa kanila ng reputasyon na though you are alive, you are dead. Yun ho ang sinabi ng Panginoong Jesus sa church na ito. Pero bago po yun, tuwi pong susulat ang Panginoon ay sinasabi niya kung sino siya. Sa Revelation 3 verse 1, makikita po natin, ang sabi dito, write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. Mamaya ko na ho, ipapalawanan yung sevenfold Spirit of God and 7 stars. Babalikan mo natin yan maya-maya. Pero gusto ko makita nyo na ang lugar na ito, bagamat sila ay church, ang mga tao ho doon ay mahilig sa pleasure. Mahilig ho sila sa lahat ng klase ng kaaliwan. Mahilig ho siguro sila sa patay sindi, yung mga kalalakihan. Sa mga babae siguro, mahilig sa parlor. Diba? Mahilig mag-shopping. Online o hindi online. Sabagay, wala pa internet, no? Pero kung ikukumpara ngayon, siguro yung pleasure na yun, yung dinadala ng happiness sa kanila, nakukuha nila sa paggastos ng kanilang pera. Ang sabi mo ni Jesus sa kanila ito, I know all the things you do and that you have a reputation of being alive. Pero ang deklarasyon po ni Jesus, that you are dead. Ang akala ho nila, buhay sila. Dahil masaya sila, marami silang pera, marami silang kalakalan. Akala ho nila, buhay na buhay sila. Imagine mo, nakahiga ka sa salapi, hindi ka ba tatalon? Hindi ka ba magsisiha? Pero ito ho, dinideklara ni Jesus. Pero patay kayo eh. Ang sabi ni Jesus, wake up, strengthen the little that remains, for even what is left is almost dead. Ay, may naiiwan pa pala. Okay? May naiiwan pa pala. May naiiwan pa ba sa atin na nagmamahal sa Panginoon? Ito lang o. Marami kasi tayong pinagdaanan. Ang ilan sa atin maganda yung patotoo.
Nagkaroon ng business, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng lupa. Okay? Pero meron pa bang naiiwan sa atin na naalala ang Panginoon? What is the first thing that comes to your mind when you wake up in the morning? Ano ang unang bagay na pumapasok sa isip mo? Pag-gising mo sa umaga. Doon nakatuon ang buhay mo. So these people, pag-gising pa lang nila sa umaga at araw-araw nakatuon sila sa pleasure. Ang tawag mo dito ay hedonism. Sabihin niyo hedonism. Ang hedonism po ay kaisipan na lahat ng klase ng pleasure, lahat ng klase ng kasisiya ay nais nilang makamit na hindi nakakatikim ng hirap o sakit. Yun ang hedonism. Anything that has to do with pleasure, happiness, enjoyment, gagawin ho nila. Thinking na ito ang tamang paraan para mabuhay dahil marami silang pera. They do everything. Basta ito meron tayo ngayon ganyan Okay lang gawin ko to, basta hindi ko nasasaktan yung iba. Di ba may kasabihan tayo ganyan? Okay lang basta hindi ko nayayapakan yung karapatan ng iba. Basta maligaya ako. Siguro maligaya rin sila. But Jesus was telling them, alam nyo, kaka-practice nyo ng hedonism na yan. Kaka-focus nyo sa mga bagay na magbibigay lang sa inyo ng kasiyahan. Yes, you think you're alive, but you are dead. The church in Sardis po ay punong-puno ng material na bagay. Marami silang pera, lahat ng kailangan nila ay nandoon, lahat ng pwede nilang angkinin sa kanila ay meron sila. Pangalanan ho natin, meron sila. Pero yung pinakamahalagang bagay, pag tinanong niyo sila, wala sila. Yung kanyang spiritual relationship kay Jesus. Meron mo akong tatlong bagay ni Nilista. Paano mo natin malalaman na isang church o isang grupo ng mga tao ay spiritually dead? Maganda ho na pinag-aaralan natin ang pitong churches na ito dahil magiging warning po sa atin ito na huwag na nating hakbangan pa ano man ang ginawa nila noon at tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon na tayo ay magbago ng kaisipan. 3 signs of being spiritually dead. Una, sarado, kandado. Yan na. Sarado ang isip, nakakandado ang puso. Narinig niyo ba yan? Merong mga tao, sarado kandado sa kanilang relihiyon. Merong mga tao, sarado kandado doon sa kanilang nakalipas. Hindi na sila makaahon, hindi na nila makita ang kanilang kinabukasan dahil nakatuon na lamang sila doon sa nakalipas. Nakakandado, nakasarado ang kanilang isipan, nakakandado ang kanilang mga puso. Kahit nakikita nila, naririnig nila kung ano ang pwedeng dalhin na kinabukasan para sa kanila dahil nakasarado kanilang isipan sa maaaring pagbabago dumating sa kanilang buhay. Hindi nila ito nakikita, hindi nila ito hinahabangan. Meron nga akong maririnig dyan dahil sarado at kandado sila. Ito na ang nakamunatan namin, ito na rin ang ikamamatay namin. Pamilyar mo ba? Di ba? Bakit naman gusto nating mamatay? May paraan naman para mabuhay ng walang hanggan. Sino gusto mabuhay ng walang hanggan dito? Ha? Pwede. Buksan lang po natin ang ating isipan. Pangalawa, paano natin malalaman ang isang bagay, isang tao, isang church, ang spiritual death? Gawain bago relasyon. Pag-concern mo tayo masyado doon sa forma ng ating ginagawa, dahil sa buhay na nangyayari doon sa mga gumagawa, ganito ho tayo. We're dead. Halimbawa, dito sa church, we're almost focused on ministry rather than the relationship within that ministry. Ako ay naging biktima rin ito for a time. I want to get things done. Kaya minsan, kahit may nasasaktan ako, basta gusto kong mangyari, kailangan ganito nyo gawin. Minsan sa ibang church, ganun din ako. Pag hindi nyo ganito ginagawa, mali kayo. But the Lord rebuked me, and I repented. Laging nyo maririnig sa akin ngayon, ang top priority ko is relationship. Why? Because out of relationships of people, great things form. Out of our relationship with God, ministry is born. Ministry is not what we want to do for God. Ministry is what God wants us to do for Him.
Alalahanin niyo. Ministry is not what we want to do for God. It's what God wants us to do for Him. Alam niyo natin, God, ano yung gusto mong gawin ko para sa'yo? Yun ang gagawin ko. Kasi yun yung pagpapalaki niya. Hindi na pagpapalaki yung ginagawa natin. If we see what He's doing, unahin natin yung relationship natin sa kanila. Isa ho sa pinagmamalaki ko sa aking buhay ay yung opisina namin sa West Avenue. Isa ho sa opisina na nakikita ko, kahit uwi na, walang gustong umuwi. Ako ho magsasabi sa kanila, pwede ba umuwi na kayo? Time na yun, alas 6 na, umuwi na kayo. Parang gusto na ho nilang tumularo sa office. And I know that's because of the relationship that God has orchestrated in our lives. Actually, this place, kung ang Max is a restaurant that chicken built, this place is a place that relationship built. Hindi lang naman kung ang nag-ambag, ang nagtanim para magamit ho at makupahan natin to. Marami hong di taga Nuko, maraming taga ibang bansa na nagpadala ng pera. Mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo, mga kaibigan ko, kahit yung kaibigan ko pa ng high school, ay naniwala sila sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya narito tayo ngayon. Why? Because great relationships give birth to great ministries. Kaya sa atin po, kahit mga magulang, mga anak, lalo na sa mga magulang, i-prioritize yung relationship mo sa anak mo. Huwag nyo lang i-call yung attention nila pag mali yung ginagawa nila. Bagos ituro mo natin sa kanila kung ano yung tama. Dahil yun ang maalala nila. Out of your relationship with your children, a great life. That's why life does get better always. No, life does get better. Pangatlo, ito, madalas po natin nakikita. Salamat, dear. Mamaya na lang itis. Pangatlo, paano malalaman na spiritually dead ang isang tao o isang church? Ito yun, ikabubuhay bago pamumuhay. Ikabubuhay, ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa para kumita, para may pamagay ka lang, may pambili ng gamit sa bahay, hindi naman ho masama yun. Pero not at the expense ng pamumuhay, ng matuwid na pamumuhay. Huwag po tayong magnakaw para meron tayong pabuhay. Bagkos, kasi ito yun eh. Ang tama, ang matuwid na pamumuhay, nagbubunga ng ikabubuhay. Ulitin ko, ang matuwid na pamumuhay, magbubunga ng ikabubuhay. Yung ikabubuhay, kahit magsunog ka ng kilay, kahit madama yung bumbunan mo, hindi yan magdudulot sa iyo ng matuwid na pamumuhay. Pero ang matuwid na pamumuhay, magbubunga ng ikabubuhay. Sino rin ko nanonood ng American Idol? I have a day with American Idol. Sa January 8 na po siya. Meron nung isang contestant doon, hindi ko siya talaga nanalo, second lang siya. Ang pangalan niya si Clay Aiken. Clay Aiken o, Christopher Aiken, kung yun ang pangalan. So, second lang po siya. Ang nanalo noon is si Ruben Studdard. Siya ho, yung nag-champion. Pero alam nyo, mas sumikat siya kaysa dun sa nag-champion. Kasi inuna niya yung pamumuhay kaysa ikabubuhay. Kahit nasaan ho siya sa Estados Unidos, pagdating ng linggo, sasakay ho yan ng aeroplano para pumunta sa church niya. Ulitin ko, kahit nasan siya sa Estados Unidos, sasakay ng aeroplano para linggo nandun siya sa church niya. Inuuna ho niya yung pamumuhay kaysa ikabubuhay. Meron pa rin akong kilala, direktor, dito na lang sa atin. Kilala niyo si Nestor Divina? Hindi ko siya yung anak niya. So si Jerry Divina, isa ho siyang matigang at magaling na direktor. Alam niyo po ba na hindi siya nagsushoot ng linggo? Hindi siya nagsushooting ng linggo. Kung gusto mo mag-shooting ng linggo, hintayin mong matapos yung service na. He's one of the most well-sought directors in the country. He's one of the best. Pero ang sabi niya, ang linggo ko ay para sa Panginoon. I will not compromise. Dahil ang pamumuhay, ang matuwid na pamumuhay, nagbubunga ng ikabubuhay. Ganun din si Joseph. Sino nagbasa rito ng ating reading assignment? Joseph. Diba? Si Joseph, pinagbili ng mga kapatid niya, nakulong ng walang kasalanan.
but because, ang sabi doon, because God was with him. Lahat ho ng hawakan niya, lahat ng trabahuhin niya, lahat ng inaalagaan niya, nananagana. Hanggang siya na nga ang pangalawang pinakamataas sa lupain ng Ehipto. Ang iniisip na lang ho ng hari ng Ehipto kung ano kakadili na. Pero lahat ho, ng administration and everything, it was Joseph. Sino ang gusto maging Joseph dito? Be sure that God is with you. And be sure that you are with God. So, kung sa tingin natin, merong bahagi ng mga buhay natin na nauna yung ikabubuhay kaysa pamumuhay. Nauna yung gawain kaysa relasyon. O medyo sarado, kandado ang ating isipan at puso. Anong sinasabi ni Jesus? Ulitin ko, ang sabi ni Jesus, Revelation 3:2, wake up! Strengthen what little remains, or even what is left is almost dead. The reason po na ang tao ay lumalayo sa iglesia o dun sa mga gawain ng iglesia ay dahil kahit po yung konting pwede nilang maging pundasyon at pagpunlaan ng kanilang pananampalataya, hindi na nila inaapuyan, hindi nila pinapansin. Nadadala na po sila sa mga ibang gawain. Kaya pansinin nyo, pag naglamig at naglamig ka, lalayo ka na ng lalayo. Pero hindi yung sinasabi ng Jesus, kahit yung konti na natitira sa'yo, silaban pa natin, aapoy pa yan. Yun yung sinasabi ni Jesus. Hindi mo nawawala ng pag-asa kay Jesus Cristo. Wake up! Tingnan mo nga yung katabi mo. Hawakan mo sa balikat. Yugyugin mo. Hoy, gising! Wake up! And strength. Wake up, ibig sabihin, pag wake up, hindi ka lang higa. Pag wake up, ang idea ko po ng wake up ay bumulat na yung mata mo, tapos tatayo ka. Yun ang wake up. Yun ang awake. How can you strengthen something kung nakahiga ka? Pero ito ang mahalaga. Verse 3, sabi ni Jesus, go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Go back, balikan mo kung ano narinig mo. Yung pinaniwalaan mo ng una, panghawakan mo siya. Habang binabasa ko ito, bakit kaya sinabi ni Jesus, go back? Ito ho yung dumating sa akin. Pinababalik tayo ni Jesus kasi inunahan na natin siya sa lahat ng bagay. Hindi mo ba plano ng Panginoon ng pleasure para sa atin? Hindi mo ba plano ng Panginoon ng happiness para sa atin? Hindi mo ba plano ng Panginoon ng enjoyment para sa atin? Kayo sumagot. Pero itong church na to, pinapangunahan nila si Lord. Kaya balik ka dito. Jesus, siguro kung nakikita nila si Jesus, balik ka dito, balik ka. Anong narinig mo na una? Ano yung pinaniwalaan mo na una? Panghawakan mo yun. Alalahanin mo. Para sa ating lahat to. Ano ang paborito nating verse? Meron ba? Maganda ho na meron. Kasi pwede nating balikan. Pag medyo nanlalamig na tayo, pag medyo out of focus na tayo sa buhay, balikan mo yung paborito mong verse. Ang paborito mong verse ay John 15:5. So I tell you, I am the vine, you are the branches. If you abide in me, and I abide in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. So lagi kong iniisip yun, pag nagising ko araw-araw. Pag lumayo ako kay Jesus, wala lahat to. 19 na po. 19 na, ano pa, 21. Wala lahat. I can do nothing. Hindi na yung nagagawa. Kahit yun na lang ang balikan ko, kahit yun na lang natitira sa akin, yung verse na yun, aahon at aahon pa rin ako. Kasi si Jesus nagsabi na, I am the vine, you are the branches. Ano sinasabi sa Jesus? Anong favorite verse mo? Pwede mo siyang balikan. Sa panahon na nalamig ka, sa panahon na out of focus ka, sa panahon na natuon sa ibang bagay, hindi kay Jesus ang pananaw mo, ang paningin mo, balikan mo yung paborito mong verse. So I would encourage you, find a verse that speaks to you and hold on to it. Panghawakan mo. Ano sinasabi ni Lord sa'yo? Sa iyong devotion. When you spend time with God, na kayo lang. This week, I was having devotions and I texted all the men and I said, narinig ko to sa heart ko eh. While I was praying, the Lord said, agresibo.
Yun lang. Aggressive. So, tinext ko lahat ng cell group ko. Sabi ko, baka makatulong to sa inyong paglalakbay sa Panginoon. Agresibo. But I believe in my heart, all of us should be aggressive in pursuing God. Kailangan maging agresibo ho tayo sa paghabol. Ay, nahabol, huwag ka lang paiwan. Kaya sabi ni Jesus, balik ka rito. Sakay tayo. Hindi naman ho nangiiwan si Lord. Pero dahil minsan hindi unahan natin si Lord, balik ka rito. Balik ka rito. Kung ano sinabi ni Lord sa'yo, yung devotions mo, ang hawakan mo. Last week sinabi ko sa inyo, hindi ko alam. Dahil nakalimutan ko na kung ilang taon na ang Lupang PUC. I'm sorry. Sado ka excited sa lahat ng tao, sa dinadalo, sa nangyayari. I got so excited, I forgot that it was our 7th year. Ilan na? 100 watts sa akin. And 7th year is a blessing from the Lord. Every 7th year po, pinagpipiestahan ng Israel ang pagpapala ng Panginoon. Dito sa 7th year, lahat ng lupain nila ay pinagpapahinga nila. Lahat ng may mga utang, kinakancel nila. So, dinideklara ko po rito, lahat ng may mga utang, ikakancel na po ang utang nila. In Jesus' name. In Jesus' name. Okay? So, ano yung sinabi sa inyo, Lord? Panghawakan mo. In August, I heard the word from the Lord. Like a resibo, I heard, nagdi-devotion ako, it's harvest time. Diba sinabi ko sa inyo, it's harvest time, it's harvest time. Even on Facebook, I say it's harvest time. At nakalimutan ko, yeah, it's harvest time because it's our 7th year. It's our 7th year. Panghawakan mo ang sinabi ni Lord sa'yo. Anong inihahayag ni Lord sa'yo sa linggo-linggong mensahe? Ano yung tumimo sa puso mo? Narinig ka ba? Warning ba ito? Paalala? Correction? Ano yun? Yung mga bagay na yun, pag medyo nawawala ka sa tuon, alalahanin mo. At muli kang babalik agad. Ang sabi doon, repent and turn to me again, ang sabi ni Jesus. Repent, baguhin mo yung kaisipan mo, bumalik ka sa akin. If you don't wake up, this is Jesus speaking, I will come to you suddenly as an unexpected as a thief. So darating mo daw siya na parang magnanakaw, hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung anong oras. At lahat na meron tayo, mawawala. Ang sinasabi lang muna, mag-repent tayo. Magbago tayo ng kaisipan. So how do we repent? We think, meron kong bahagi ng buhay natin, like, sarado, nagdado, gawain muna bago relasyon, o ikabubuhay muna bago pamumuhay. Ito, may suggestion ako. How do we repent? Paano tayo magbabago ng isip? Buksan natin yung sarado nating isip sa mga bagong inihahayag ng Panginoon. Kung paano tayo magiging church, kung paano tayo magiging-pag-relate sa bawat isa, kung paano tayo maghahanap buhay. No, pag si Lord ang nagpasok sa atin, hindi tayo mawawala ng trabaho. Patotoo po yan. Mula na naging Kristiyano ako, hindi pa ako nawala ng trabaho. Nag-aabot pa nga eh. At akala ko, nung nagpastor na ako, akala ko liliit yung siya ko. Naghahanda na ako yung misis ko. So, ito na, magpapastor na yung asawa ko. Hindi ko pangarap na magkaroon ng asawang pastor. Pero yung good news ko, mas malaki ang sweldo ko nung nagpastor ako kaysa nagtatrabaho ko sa recording company. Yung sinasabi ni Aaron, yung nagtatides linggo-linggo, by God's grace, nagagawa ko namin yung asawa ko. Buksan mo natin ang ating saradong isipan. Pangalawa, palayain mo natin yung nakakandado nating puso. Palayain mo natin siya. Kadalasan kasi yung emosyon natin, tinatago natin. Huwag po. Kaya nga tayo may cell group para doon natin sabihin, huwag yung nararamdaman ko. Andito naman po ako. Huwag po kayong mahiya. May text ako, tawagan ako. Gusto nyo ng payo. Usap tayo. Wala akong problema. Magluhod yung sarili rin ang pinagdaraanan. Palayain niyo po ang nakakandado ng puso. Pagyamanin niyo po ang bawat relasyon ayon sa pag-ibig ng Jesus. Kaya nga po tayo nagtitipon-tipon dito pag-Sunday. Alam nyo, for 16 years that I live with Lupong, it's always been my dream to spend Christmas Eve or New Year's Eve with the church. But it never happened.
Why? Gusto ko lang i-share. Kasi pag Christmas Eve, magdi-dinner ko kami ni Mami. Yung mga 11, hatid nila sila sa bahay, o dinner sa bahay nila, sa bahay namin. And then by 11, pupunta na kami sa pamilya ni Ate Joanna. Pag New Year, kami lang dalawa ni Ate Joanna. Minsan nagdi-dinner kami ni Mami. Hindi, nahatid ko naman sila. Kasi pag mga bandang alas 9, nakikita ko sa mami mo. So, kailangan na niyang matulog. But this year, allow me to say this. I feel so blessed. So blessed that the first time na nakita ko ito at binuksan, nasabi ko sa sarili ko, Lord, pwede na kami mag-New Year sama-sama. And when the clock strikes 12, pwede na kami mag-pray sabay-sabay. Isa ho sa practice namin mag-asawa, kahit anong ginagawa namin, basta pag-strike ng 12 ng New Year, nag-pray ko. Nag-pray niya ako, nag-pray ko siya, pray kami pareho. And we'd like to share that with you. So on December 31, may konti ko tayong salo-salo dito. If you want to, please do so. Na bago magkalas 12, magtitipon-tipon tayo. And we'll all pray together. Aalugin mo natin ang kalangitan sa ating mga kabuhan. Gusto nyo ba yun? Gusto ko yun. It's a dream come true for me. And you know what? If we do that, 2015 will never be the same. Mababago. Tamang-tama po itong mensahe ngayon. Yung nakakandado, palayain mo natin, yung nakasarado, buksan mo natin. Because 2015 will be a good year for all of us. Kung makikinig po tayo kay Lord at magre-repent tayo. Mamuhay ng matuwid. Ang mamuhay ng matuwid ay hindi about just morality. Okay? Ang mamuhay ng matuwid ay pakikinig sa Panginoon at ginagawa mo kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Yun ho ang pamumuhay ng matuwid. Alam ng Panginoon na mahina tayo. Alam ng Panginoon na may kapintasan tayo. Alam ng Panginoon, meron tayong mga bagay sa buhay natin na kailangan pa natin hasain, kailangan pa natin ang tulong niya. Naunawaan ng Panginoon. Pero yung alam natin, lalo na yung mga inihahayag at dinideklara dito sa pulpito, gawin na natin. Gawin na natin. Maging tapat po tayo sa inihahayag ng Panginoon sa atin. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, your reward is coming. Revelations 3:4-6 says, yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. Wow! Meron pa mga ilan-ilan na hindi hinayaan ang kasuotan nila na mabahiran ng kasamaan at ng dumi. They will walk with me in white, for they are worthy. May gusto ako sabihin sa inyo. Minsan, iniisip natin, hindi ako karapat-dapat. And I want to know that bago matapos ang taon. Sino minsan nag-iisip hindi sa karapat-dapat? Meron ba dito? Hindi kayo karapat-dapat ng anak ng Diyos, hindi kayo karapat-dapat sa pagkakala ng Diyos, hindi kayo karapat-dapat ng sa church. Totoo lang, hindi tayo karapat-dapat. But because of Jesus, we are worthy. Eh, sabi nyo, they will walk with me in white, for they are worthy. Si Jesus ay nagsasalita. Wala ho talagang karapat-dapat, kundi bukod tangi doon sa ginawa ni Jesus sa krus. Kaya ho tayo naging karapat-dapat dahil kay Jesus. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life. Wow! Sino ang nakakasiguro rito na nakasulat ang pangalan nila sa talaan ng buhay ng Panginoon? Be sure. Kasi yung ito ang pangalan mo. A, B, o C? Ha? Ano namin? Siguro kung imagine din si San Pedro, di ba? Usually na-imagine natin siya nandun siya sa gate. Ano pangalan mo? John Nielko. Hindi, totoo. Buboy. Hindi, may attendance doon eh. Ngayon pa lang, siguraduhin natin, nakasulat na yung pangalan natin sa talaan ng buhay ng Panginoon. Para hindi na tayo kakabakaba. Ano man ang mangyari dito sa lupa, maninigurado tayo at nakakasiguro tayo na tayo ay tagumpay. Magunaw man ang buong mundo at ang langit,
nilikha ng Panginoon ang bagong mundo at ang bagong langit, buhay pa rin tayo. Ito ang pinagusto ko. Kaya alam ko gusto nito ni Ate Joanna. But I will announce before my Father and His angels that they are mine. Sinasabi ni Jesus, sa na mismo to akin yan. Akin yan. Lahat yan, nakikita mo yan, mga Tagalog, akin yan. Dahil namumuhay sila na anyone with ears must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Kung hindi, Kanina sabi ko sa inyo, babalikan ko yung verse number 1, diba? Ito yung sulat ni Jesus to the church in Sardis. Ang sabi na doon, this is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and 7 stars. Sino yung one na tinutukoy dito? Si Jesus. This is the message from the one. This is the message from Jesus who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. Napag-aralan din po natin at nabasa natin, ang 7 stars ay hindi ho sigarilyo. Ang 7 stars ay ang 7 anghel. Okay? 7 anghel. Ang sabi ko ni Jesus, bago siya bumalik sa langit, ay ito, I will never leave you orphans. Kasi kailangan namin bumalik sa langit. I will never leave you orphans. I will send to you my Holy Spirit, which will teach you everything I have commanded you. And He will be your counselor. Why? Because His Spirit is the Spirit of truth. His Spirit is the Spirit of power. His Spirit is the Spirit of love. His Spirit is the Spirit of self-discipline. His Spirit is the Spirit of wisdom. His Spirit is the Spirit of judgment. His Spirit is the Spirit of life. And once we have His Spirit in us and we're living according to His Spirit, we are building His church according to how God wants it to be built. Ang sabi mo ni Jesus in Matthew 1:18, Matthew 1:18, now I say to you that you are Peter, kausap mo si Pedro, and upon this rock, I will build my church. And all the powers of hell will not conquer it. Who will build Jesus' church? Who will build Jesus' church? Now I say you, this is Jesus speaking. You are Peter, and upon this rock, I, Jesus is speaking, will build my church. Mga kapatid, hindi mo nating problema i-build ang church ni Jesus. Trabaho niya yun. Ang pinapaalala ho niya is mamuhay tayo ng matuwid. Ang pinapaalala ho niya, ito man, kung tayo man ay sarado ang dado, kung tayo man ay inuuna natin ang gawain bago relasyon, kung tayo man ay inuuna natin na ikabubuhay kaysa matuwid na pamumuhay, ang sinasabi niya, magbago kayo ng isip. Yun lang hinihiling ko sa inyo, to build my church, that is my work, not you. But I want you to represent this church well. That's why He gave His Spirit to us. Alam niya, mahina tayo. Alam niya, hindi tayo banal. And the only way para maging matuwid tayo, the only way para tayong maging banal is for the God who is righteous and holy to dwell in us. So, kung sarado yung isip natin, nakakandado yung puso natin, how can we dwell in us? So my challenge to all of us today is this. Kung meron pang nakakandado, nakasarado, kung meron pa tayong inuuna natin yung mga dapat gawin sa relasyon, inuuna natin yung ikabubuhay kaysa sa pamumuhay. Let us all repent before God. Let us change our minds while we're together and having our Christmas party. Blessing, hindi mo problema yan. Even the wicked are blessed. Okay? Material blessing, hindi rin pwedeng sabihin, malapit ako kay Lord kasi mayaman ako. No? Hindi na. I would rather be holy.
That is my joy. That is my declaration. That is my conviction. Because with holiness, we can see God. Pag ikaw ay banal, makikita mo ang Diyos. Pag nakikita mo ang ginagawa ng Diyos, hilingin mo na kahit ang gusto mo. Sumama ka sa Kanya. Doon mo nag-umpisa ang kasaganahan. Pag nabita natin ang kakilos ng Diyos sa ating buhay. What's the tayo tayo? Baybayin mo natin ang mga narinig natin. May sarado kandado ba sa ating mga buhay? May nakapilit pa ba sa ating isipan at puso? Buksan mo natin ito. Ipatanggal mo natin sa Panginoon yung kandado. Diba? Binibigyan mo na lang permiso. Hindi. Ganun yung ka-gentleman sa Jesus. But just allow Jesus to work in your life today. Kung nauuna yung mga gusto mong gawin kaysa dun sa pagbubungkal at pagpayabong ng relasyon mo sa ibang tao, we gotta be there. Pag nauna yung ikabubuhay kaysa matuloy na pamumuhay, we gotta be there. I'm not just saying this kasi lobong tayo. No, I'm saying this because Jesus said that. And what Jesus says is truth. Wala akong sinabi about ng Diyos na hindi nagkatotoo. At kung gusto mo magkatotoo, na ideklara natin, oo, mayaman ako kay Jesus. Lahat meron ako kasi nasa sa akin sa Jesus. Then we have to leave behind. You have to go back to Him. Yun sabi ni Jesus, come back. Go back. Iniipon mo ako eh. Naliwanan. Huwag kang mauna sa akin. Hindi ka makakarating sa pararoonan. If you think we have to go back, this is the time. We have to go back. And I want us all to go back. Kasi doon sa babalikan natin, yun ang umpisa ng life does get better. In Jesus, with Jesus, through Jesus, life does get better. I am a living testimony of those words. Life does get better. Andiyan si Jenna. Katulad doon ni Nelvin, ni Kim, ni Reggie. Sila ho mga kauna-unahang kabataan. Ano na yung bata pa rin. Pero testimony rin po siya kung paano ako inubog ng Panginoon. Paano natuto. Bago. All of us in the church of Jesus. So that is my prayer. Makita nyo yung kailangan nyo ipagbago. Kung araw-araw pa ulit-ulit lang yung kinabubuhay nyo, gusto nyo mababago? Let's go back to Jesus. Pangangalakal. Darating yung panahon, ikaw na may-ari ng palakalan. Because of Jesus. Kanina ko, nag-uusap kami ni Jason. Kinikwento niya sa akin ng... Diba si Jason, nag-church sa atin dati for 3 years. Jason, Hera, and his brothers are with us. And kinikwento niya ano naman ang ginagawa sa Jesus Rocks. Kasi nag-plant lang sila ng church doon. Sabi niya, alam mo, ibang klase talaga pag nakita mo mula sa wala. At dahil kay Jesus. Dahil sa wala. Dahil sa wala. Parang pastor niya, galing sa wala. Kaya nagtsatsaga ako. Umuunod ang lakas na tumayo sa harapan. Balang araw, makita mo, yung katubaran ang sinasabi sa'yo. To be honest, hindi ko maganda yung pakiramdam ko ng hapon. I told myself, once I go there and deliver the message of God, I will be them. Bihira ako kasi kung hindi bihira ako. And I don't like it. But the truth is, by His stripes, I am healed. So I claim that in my body, in my spirit, in my soul. And you can also claim the truth of God in your life.
Mga anak, mga kapatid, huwag po kayo magtiis na iniisip na magbabago yung buhay nyo. Magising nyo sa umaga. You have to do something. You have to change. Yung sarado, buksan, yung nakakandado, talaga.